Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong pagbabalik ng inyong among sa himpapawid. Lumilipad. Si Father Pep po ito, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And of course, welcome po sa ating Monday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? Dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And it's nice to be back. Talagang nami-miss ko po ang ating radio apostolate. Yan, no? At kumpleto naman tayo ngayon. Oo nga. Yan, no? Welcome back. Mamaya na ako magkwento. Magkwento ka nga, ha? syempre. Sige. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, marami kang utang, amang 2 weeks kang wala. Oo. May interest pa Marami yung kang- utang na yan. Oo nga. 5-6. 5-6 pa. Ito po, Okay. Sister Zon Kayanan, bumabati po ng magandang gabi sa inyong lahat at masaya naman po kami balik sa dating barkadahan pag Lunes. And today is 12th week in ordinary time. Yan, June 22, Monday. Mhm. Yan. At meron pong 3 santo ang kapistahan ngayon. Saint Paulinus of Nola, Bishop, tsaka Saint John Fisher and Saint Thomas More, Martyrs. And of Dami course, natin mga santo. oo nga, nandito pa rin ang husband and wife team na talagang kabarkada na namin every Monday. Masaya. Ayan. Ay, pero bago kayo babate, may gigreet muna akong paring nagbe-birthday. Yan. Mhm. Oh, talaga? Father Manny Contreras. Father. Father birthday, Man. Among, happy Parish, birthday. Candaba. Among, happy birthday. Ka-text ko siya kanina, tapos birthday pala niya. Saan ba siya? Siya sa- Bulacos yan, no? Hindi, Pasig. Candaba. Pasig na. Pasig, Nakikinig Candaba. siya niyan. Siguro, sabi ko kanina, Hopefully. Mong, ka-text kita nung makita ko yung calendar birthday mo pala, sabi ko. Siya yung Yes. sa charismatic, Ayan, no? i-greet. Oo, siyang director namin sa ng radio. Archdiocese Charismatic. Oo, Siya charismatic. ang Archdiocesan. Ministry. Kaya ka-text ko siya kanina. Mhm. So, yun po. Happy birthday, Among Manny. Okay. Birthday po. Happy birthday, Siyempre Father. po, babati na ang dalawang kabarkada namin pag Monday. Dating bate. Sige. Hello Lumang po, dati. mga Ay, lumang kabarkada bago. namin. Lumang bago. So, hello po sa lahat ng mga kabarkada namin kay Kristo. Isa pong mapayapang gabi sa ating lahat. Yes. At dating gawi, diyan kayo, dito kami, huwag kayong aalis dyan. Okay. Oh, Brother yes. Pat? Magandang gabi po muli sa inyong lahat at sana po makinig kayo at marami po tayong mga balita at sana in-expect namin sana kanina ang the Provincial Health Office lamang nag-beg off po ang kanilang Yes. chief si Dr. Huachico kasi mayroon siyang appointment na nauna. So we actually, Doc, we would like to wait for you by next week. That would be June 29. Kasi mainit na po ang MERS-CoV na yan. At we have some news on this. Yan, Diyan lang po kayo. Oh, yung mga bago listeners sa Among, meron na naman bago na recruit Yes, marami kami. Talaga. O, sige, Okay. mention natin. Okay. Yung mga may-ari ng Haida Supermarket. Aha. Friend ko yan, batch ko yan, si Rufy Hipolito. Talaga? Sa kapatid Rufy. niya, si Leila Hipolito Wow. Gomez. Hello Nakikinig po, yan. nakikinig sila. Naka-switch on siya. At salamat At saka- po sa inyong pakikinig. Yung sa Yung mga makabebe. pre-K na. Ay, mga break-in na ninyo. Ay, oo mong na take off yung aking, di ba pinag-usapan natin pag June, maraming wedding. Yeah. Ay, doon sa kanila, hindi June. December. December. Dahil malamig ba ang Malamig. December? Oo. Yung mga parokya sa makabebe, no? Oo. Yeah. Puno daw lagi. Very good. May nakikinig din sa atin, no, yung parang assistant coach diyan sa University of the Assumption, si Val. Yeah. No, isang coach namin diyan sa mga varsity players. Hi. No? Hello, Val, at good evening sa iyo and keep on listening.
Yan sabi ko, bumisita dito. Malapit lang siya, Oh. dyan sa, I think, Juliana, Sival. No? Tsaka yung presiding couple po ng St. Paul Marriage Encounter, nakikinig sila. Randy Talaga. Beth Ikmat. Wow. Ang daming Talagang nakikinig. lumalaki yung barkadahan natin. Oo. Yan, no? Marami na. Pati rin ang kwentuhang Oo, katoliko. kanina. Studded Brother sila, Pato, ha? Oo, si Talaga? Apong Seto dumating. Yan. Alam mo yung Nag-trending daw si eh, Apo Seto, ba Sabi lumipat ko, nata sa nagte-trending. tanghalian. Okay. Sabi ko paano ho yung Oo. gabi? Hindi. Ngayon lang ito. Kasi sinabi, baka magselo si brother pa. Panay ka doon. Hindi, Sabi ano kayo ko- love at first sight daw. Sabi ko dati at no, you usually have him pagka Monday evening. Monday evening. Oo. Ba kanina, surprisingly, Nag-text pa si Amo, nag-request ng kanta. Kumanta pa Oh, daw. talaga? Nag-request ka daw. Pinakanta niya. Talagang ibang-iba yung episode kanina ng Showbiz. Kwentuhang Katoliko. Sabi ko nga kay Monsignor Jin Mong, baka mag-trending yung episode nyo kanina. Sabi ko. Nag-showdown thank you so much. Talagang game na game ang ating Archbishop, no? So talagang umawit siya doon sa Talaga? kanyang favorite song ba 'yon? Yung favorite In song. Omnibus. Oh, Oh, Amaran. yes. Omnibus Amaran. Diyan kay Day, Servile. yan ang ka-dynamic ang ating church. Di ba kinanta din niya yan sa Holy Yes. Angel? Nung Oh, concert. nag-concert. di ba? Oo, nandun ako Kinanta din niya. Yes. Okay. Minsan Oh. kaya ako kakanta rin dito. Sige. Ibahin na natin ang usapan. Nainggit? Nainggit. Nainggit si Brother Pat. Gusto Okay, po- Sister Son, diretso na tayo sa ating mga Okay. text line numbers. Sige po, kung gusto po ninyong mag-text, ito po, pag smart, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Pag Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong maging membro ng ating Connect Ka Katekista program, no, just type RAG, all capital letters and then space, and then your full name and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, no? O kaya po just simply put your address, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord. At kung may mga kahilingan kayo, intentions, o kaya po pasasalamat, pwede nyo pong i-text ang number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And of course, we would like to thank ang ating kapanalig dyan sa Dau, no, Parish. Yan, si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Kaya kung gusto nyo naman pong mapanood ngayon din sa internet, nasa website pong www.ustream.tv. I-slash po ninyo and then Bright FM 91.9. Yan. At kung gusto nyo naman po yung mga nakaraang episodes, nasa Facebook naman po. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay. Oh, counseling line 0922-831-5967. 0922-831-5967. Okay, at diretso na tayo sa ating Ebanghelyo. Sino magbabasa? Sister Sol? Okay. Sister Sol. Babasahin po sa atin ni Sister Sol ang ating Ebanghelyo sa gabing ito. The proclamation of the gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "Stop judging, that you may not be judged. For as you judge, so will you be judged. And the measure with which you measure will be measured out to you. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me remove that splinter from your eye,' while the wooden beam is in your eye? You hypocrite!
Remove the wooden beam from your eye first. Then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye. The Gospel of the Lord. Praise, Praise to you, Lord Jesus Christ. Mauna ako. Okay. Okay, so ang gospel po natin nanggaling kay Saint Matthew, no? Unang-una sa chapter 7 niya, on judging others. Ang Panginoong Jesus po, no, He's admonishing us not to judge others, especially kung rashly, yung madali, no? Kasi usually po, pag nag-judge tayo, nagbabase tayo sa appearance nung tao, di ba? Tapos, kung minsan naman, according sa mood natin, at kung minsan naman, according sa preconception natin. Yan po, pag nag-judge tayo, no? Pero kailangan pong we should be aware na kung minsan tayo din, nakakagawa din tayo ng hindi tamang decisions, always making not the right decisions. And then kung minsan naman po, we do wrong things, no? Kasi sasabihin natin, we are not perfect too. And sometimes, hindi rin po tayo umaayon sa mga iba-ibang nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa buhay ng kapwa. Pero, kailangan po nating i-allow ang tao to form their own convictions, no? Bago natin i-judge. Kasi, kung minsan magkaiba yung convictions natin, so pabayaan po nating i-discuss niya or ipaladne yung kayang sariling stand or conviction bago natin siya i-judge. So, yun. Beautiful. Talaga. Mr. Sol, yung Opo, parang insight. sinasabi sa atin ng gospel na nabasa sa gabing ito na wala tayong karapatan talagang maghusga. Diba? Nasa Panginoon lang yan. Wala sa tao na napaka-imperfect natin. So, sabi dito na ba't nga naman may mga tao kasi na madaling makita yung mali sa iba. Diba? Madaling makita yung mali sa iba. At hindi nakikita kung ano sila. Kaya dito challenge the best way is para maganda ang buhay is mag-uumpisa yung change sa'yo. Diba? Hindi sa ibang tao, sa sarili mo. At kapag ito ay nagawa natin, para yung witnessing mo mas maganda kaysa sa nagsasalita ka kung anong sinasabi mo against other people. Pero pag ang nawi-witness sa'yo, nagagawa mo yung mabuti, nagiging good example ka, mas maganda yata yun. Diba? So yung challenge siguro sa akin ng gospel, yun nga, yung inner na pagbabago ng isang tao at hindi dapat husgahan yung iba. Kasi may dito you will be measured the way you measure others. Sometimes that happens kung minsan, pag yung chinichismis mo, next time ikaw naman ang chinichismis. Masigit pa. At saka ang dami nang nagulong buhay dahil dyan sa pagja-judge na yan, di ba? Marami nang nagulong buhay dahil dyan, dahil sa mga maling information, kung ano sinasabi natin, kakalat na yan, at dinidestroy natin yung reputation ng ibang tao. So, nagkakagulo ang mundo dahil dyan. So, sabi nga dito, stop judging. Yun. Very good. Okay. Ganda. Pag tiningnan mo ang gospel, parang barya-barya lang. Kasi pero actually, sa obserbasyon ko, ako personally rin, dito lagi ako nagfe-fail. At sa obserbasyon ko, sa lahat ng tao ay ganito. Maano ka mang relihiyon. Di ba? Naninira sila ng Katoliko. Ang iba, tayo rin, huwag na nating ilayo. Kailan lang, minsan, nagmi-meeting kayo. Sino yung wala, pinag-uusapan ninyo. So, that's one part na pinagahan natin. At ito yung sinasabi ko na siguro ito yung kasi ang pride, ano ba yun, yung chismis, ito yung dito tayo nagkakasala, dito tayo sinusundot ng demonyo na nagsasalita tayo kasi yung iba self-righteous. Sabihin natin yung iba self-righteous, nagte-text sila, ganyan. Pero hindi nila alam na
in one way yung iba minsan may dumaan lang na nakapagbigay sila ng hindi magandang impresyon. I mean, ano ba yan, dito sa utak nila. Ako, ganun din. Magbibigay lang yung iba, nanghihingi ng limos. Kung anong sinasabi ko, yung bibigay ko, 5 piso lang. Yet, kung ano pa yung tinatanong mo. Para bang ganito yun eh. Parang nag-judge ka na, para bang napakadali na makikita mo na yung iba, pag mayroon ka sasabihin, without any purpose na ganun ang gagawin mo na yung pala nakaka-insulto ka na or nakakasakit ka na. Kahit yung tao hindi naririnig yun, pero yun nga sa paningin ng Panginoon ay ganyan ang ginagawa talaga natin. 'Di ba yung isang kaya minsan talaga yung humility ang kailangan, 'di ba? Ako yan, isa na rin siguro pagkakasala yan kasi kino-compare ko yung sarili ko. Pero ako, pag nagpe-pray ako, laging sinasabi ko, Lord, I'm a sinner. So, lagi ako nagkakasala, patawarin mo po ako at lagi ako nagkakasala. Ako personally, ganun. Siguro magtatanong taga-labas yung nakikinig. O ba't si Brother Pat, makasalanan pala, ba't na nandun sa radio program na yan. Tandaan po natin na lahat tayo na mayroong pagkakataon na nagkasala. Precisely this gospel has been written by Saint Matthew because of the sins na saan tayo mahina. So, para sa akin siguro, it would be a challenge na I have to ask the Lord for grace again to keep me conscious na hindi ako magsasalita o magtuturo ng 2 fingers, yung 3 na katuro sa akin. So that would be a challenge on my part. It's a grace, I would ask the Lord to give me that particular grace. Talagang isang napakalanging hamon sa atin lahat yan, no? Itong sinasabi ng ating Panginoon, no? Pero baka mawalan ng trabaho yung mga judge, ha? Among judge. May kaibigan pa naman akong judge. Saka si among judge, among Meng. Kaya, di ba judge ang tawag sa kanya? Judge. No? Well, kasi yung ating mga sa legal system natin, talagang kailangan naman natin ng judges, no? Although, alam natin ang human judgment, it is very limited, no? Of course, yung mga ebidensya, but we cannot really fully comprehend and we cannot fully read, sabi nga, no? What is in the mind and in the heart of every person. Kahit na kuminsan yung human judgment, yan, yung mga wes, sabi na guilty, no? Pero kung minsan may kadahilanan na malalim bakit siguro na-commit niya yon, no, and everything. Kaya nga talagang it's so unfair and it's very uncharitable when we pass judgment on others, because who are we, hindi ba? Yung sabi nga ni Brother Pat and the rest of the group, not only that, hindi naman natin alam kasi kung what's really going on inside the person, yung iisip niya, yung puso niya. Kaya nga itong judgment na ito, it is really a divine prerogative, sabi niya. Ano ba yung divine prerogative? It's an act of God, because only God can read what is in the mind and in the heart of every person. Kasi yung nakikita nga natin, sabi ni Sister Son, yung mukha, yung outside, yung ginawa, okay. So may ginawa, pero it goes beyond what the person did, no? Kung minsan hindi natin alam, hindi natin nababasa, no? Lalong-lalo na yung nasa sabi nga the deepest, kaibuturan. No? Kaibuturan ng puso ng tao, no? Kung minsan may dahilan na mabigat na. Alam niyo, kung minsan nga, kung malalaman mo yung dahilan o kaya sinabi ng tao, baka sabihin mo, siguro ako rin kung nandun ako sa kalagayan niya, baka magawa ko yun. Yung mga ganyan, di ba? Oo. Kaya nga, we'll never know, no? We cannot fully comprehend and understand and read the heart of every person, and it is only God na talagang yung divine judgment talagang eksakto, totoo, no? At kasi nababasa niya
yung nasa puso ng tao. Tsaka may kanya-kanya tayong pananaw, di ba? Totoo. Depende sa upbringing mo, depende sa education mo, kung saan ka nang galing. Maraming factors yan. Kaya yung respeto, napaka-importante. Oo. Di ba? Naloko lang mong na habang nagsasalita Oo. may nag-open up na Okay. words sa mind ko. Sabi, stop. Stop. So, Yeah. kung may nangyaring nakita mo, stop. Don't make any judgment. Just stop. I think if we could learn that process, we stop. I think we will exonerate ourselves from any judgment to other people. Stop. Ganun lang. That's right. Kasi nga talagang limited yung perception natin sa mga bagay. Oo, nakita mo ito, pero alam mo ba ang dahilan? No? Ano ba what is beneath that act? Di ba? Yun hindi natin nakikita yun. So, stop ka nga. Oo, kasi baka yung tao di ba? Nandoon na sa talagang yung nasa limit na talaga, no? Kaya nga siguro napilitan, no? Kaya napuwersa, pero we cannot tell, we do not know, no? Nobody among us really can comprehend, no? Kaya nga ang Panginoon, no, yun nga, it's a divine prerogative, no? It is only God who can really judge us correctly and rightly, Correct. 'di ba? At ito nga yung sabi ng ating ebanghelyo, yung about measure, no? Ito nga kasi yung daw ang pronouncement mo o yung judgment mo, ito rin ang parang gagamitin na sa iyo, no? Kaya nga totoo ito, at yun nga nasabi ni Brother Pat, pag ikaw naman ang Tinignan. diba? Ikaw naman ang ikaw naman ang nasa judgment seat, sabi nga, no? Naku, kawawa ka. No, kung Baka minsan mas kawawa ka. terribly ka pa. Kasi mo, sprinter and beam Kaya nga Imagine. no? Kaya yun nga yung ugali nating fault finders tayo. Yung Common fault reaction finding. yun mo. Ha? Very common sa atin sa tao, I would say. Kasi minsan nakikinig ka. Oo. Yun nga, di ba? Yung biruan na, kung sinong wala, pag-uusapan natin. Wala yung mga pare, pag-usapan natin. Pag wala yung yung PPC president, wala siya, pag-usapan natin. Tsaka yung nakakalungkot, yung sabi nga, no? I think sa Kapampangan, yung gumawa ka daw ng 10 tama, tapos gumawa ka ng Isang mali. isang mali. Bakit yung tatatandaan? Yun Yung ang mali. natatandaan. Yung mali, no? Ito yun mo, Oo. Parang actually may nangyari yun sa judge, Oo. may habang sila kaso, may pinakitang may pinakitang papel, tapos mayroon tuldok. Mhm. Tuldok na kunting-kunti lang. Okay, nakikita mo oo. sa papel? Oo. Ay, So, yung tuldok. yung tuldok. Hindi niya nakita yung buong papel. Mm. Yun ang common sa atin sa tao na we normally see the wrongdoings kahit na mali. Mabilis. Mabilis. Mabilis sa mga mata. Mga ganyan, no? Parang, Among sa mga patay. Bakit? Di ba? Pag pupunta ka sa wake, may maririnig may ka mga ng, maririnig ka. ka ng iba-ibang kunyari. Storya. Hi, mabuti na lang, namatay na yan. Problema yan. O kaya, yung iba naman, napakabait na tao. Bakit ganun. May joke dyan, Among Sige, go ahead. Yung sa eulogy. Okay. Ang ganda daw ng mga sinasabi-sabi ng mga gano'n. Umiiyak daw yung asawa at saka yung mga anak niya. Nakikinig daw sila. Tapos sabi daw ng wife doon sa anak, Nang, tingnan mo nga kung ang tatay mo yung nandun sa kabaong, sabi niya. Kasi maraming Magaganda sinasabi daw. Oo nga, Sabi yan. sa ng asawa, tingnan mo nga kung ang tatay mo nga yung nasa kabaong, sabi daw. Yes. Well, it really happens in life, no? Kung minsan nga, we have limited perceptions. Kung minsan, we pass a quick judgment on people, no? Based from appearance, o kaya yung ginawa nila. Pero kung minsan, not everything nako-comprehend natin, no? Kaya nga hindi ba may kasabihan dito yung sabi niya, we hate the sin but not the sinner. But not the sinner. Oo. Yung siguro nagkamali siya. The act itself is wrong. But let us not judge na itong taong ito masama na.
Di ba? Tama. Oo. Baka may kabutihan din, pero kung minsan, yan, because of circumstances, bakit siya napuwersa, nagawa niya yun, no? We cannot really tell, no? But we cannot pass judgment na kung ito'y ginawa ng isang tao, masama na siya. Siguro masama yung act. Pero yung tao, huwag natin sabihin na, May nagawa kabutihan pa rin. may pagkukulang lang. Amo Yes, yung karma. Yan, no? Yung magbabalik sa'yo. O, di ba usually, manirinig natin Minsan expression totoo yan. yun Sabi niya, kayo may karma yun. Totoo yan. No? But I know, this is not, is it encouraged sa faith Catholic natin? Church. Yung karma. Alam ko, hindi masyadong... Of course, we don't wish harm on people, no? Oo. Pero kung minsan, yung mga karma-karma nga yan, parang inaalaw ng Panginoon na mangyari, although the Lord does not cause mga karma yan, no? Pero inaalaw niya kung minsan, naka-wake up call din sa tao yan, no? Alam natin na hindi naman natin gusto, pero Nangyayari. kung minsan nagiging natural consequence nung ginawa niya, na parang, hindi ba ganyan tayo natututo? Ganyan tayo kung minsan nagigising sa katotohanan. No? Yung bang babalik sa atin yung ginawa natin na masama. Alam ko, Amang, may isang philosopher na naniniwala dyan Nakalimutan ko lang ang pangalan. Nabasa ko na minsan. Yeah. Philosopher. Oo. Sikat na philosopher. Naniniwala siya sa karma. Si Ako Albert ang... Camus. I'm not sure. Hindi, Descartes? Not sure. René Descartes. Oo. Baka ganyan. No? Oo. Yun nga, although the Lord, I believe, He does not cause yan mga karma, no? We do not really wish harm on people na ginawan tayo ng masama. Pero kung minsan, it becomes a very natural consequence sa mga tao ito, no? And the Lord allows it. It's because kung minsan may deeper purpose. Parang kay Job. Parang ganyan, di ba? He let him suffer na. May lesson siguro. May lesson. Lesson, no? For sama, pero kabait niya. Mababarug tama. Yapin. Okay, at pagpapatuloy natin yan, and of course, sa ating mga later on, ating mga news, no? May mga news ba tayo mamaya? Yes, ma'am. Yes, sir. Sige, okay. Sa ating mga texters po, sumali kayo sa ating talakayan, no? I-text niyo po yung ating mga magagandang insights and reflections or experiences. Yan, no? Stop judging, no? Huwag tayo maghusga ng ating kapwa. I-text lang po at mamay babasahin natin sa ating second segment, no? Let's take a break. Magpatugtog po tayo ng isang religious song. Ano yung... Pagbalik ko. Pagbalik ko. Yan, no? Para po sa inyong lahat ito. Makatulog nananabik na makita ka. Wala akong ibang hinintay, kundi araw ay matapos na. Nang iwan ka, ika'y paslit pa, sa larawan lang madalas makita. At sa tuwing makakausap ka, boses unti-unti nagbabago na. Sa wakas, mayayakap na kita. Pintig ng puso, aking madarama. O kay tagal na tayo'y nagkawalay, magsasamang muli bukas pagbalik ko. Ako kaya'y makikilala mo pa sa aking nooy. May mga guhit na sana naman di ka manibago
magaspang na kamay ang hahawak sa'yo. Pangako sa'yo, di na muling iiwan. Buong panahon sa'yo ilalaan. Mga araw na wala ako, aking pupunan pagmamahal ko. Sa wakas, makakapiling ka na. Lumbay ng puso ay mapapawi na. Di na uli tayo'y magkakawalay. Pangako sa'yo, bukas pagbalik ko. Sa wakas, mayayakap na kita. Pintig ng puso, aking madarama. Ukay tagal na tayo'y nagkawalay. Magsasamang muli, bukas pagbalik ko. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Napakaganda po nitong ating pinag-usapan sa ating first segment, no? Itong ebanghelyo natin. Huwag tayong maghusga. Yan, no? At dahil kuminsan po yung ating paghuhusga ay limitado, kuminsan we become very uncharitable kasi hindi lamang lahat natin alam, no? Ang storya behind, no? Ano yung purpose, ano yung intention ng tao, no? We do not really know, and it is only God who can really judge us correctly because He is the only one who can read the mind, especially the heart of every person, no? Siguro wag po tayong mabilis, no? Kasi sabi nga ni Brother Pat kanina, ito'y ating kahinaan, no? Mabilis tayo pong makakita ng mali ng iba, pero yung sarili nating mali kung minsan nagbubulag-bulagan tayo. May mga texters yata tayo, Sister Son. Sige. From 1078, sabi niya, "But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But we have food and clothing, we will be content with that." 1 Timothy 6, sabi niya. Wow. Okay. And then, meron pang isa. Napakakarugtong yun nitong ano. Okay, magandang gabi po. Napakaganda ng mensahe ng gospel natin. Nais ko pong mag-focus sa verse 5. You hypocrite, remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye. Sinabi po ng Panginoon, alisin mo muna ang puling na tumatakip sa iyong mata at nang malinaw mong makita ang puling na tangka mong alisin sa mata ng iyong kapatid. Malinaw po ang mensahe. Ayusin muna ang sarili bago magtangkang mag-ayos sa mga pagkukulang ng kapwa, nang sa gayon maging kapuri-puri at kapanipaniwala sa mata ng tao at ng Panginoon. Salamat po, mabuhay po kayo. Welcome back, Among Pep. We missed you. Ay, salamat po. 1613. Yan, Si Mang tama Amando. yan ha. Kasi kung minsan mas malaki yung sabi nga nito, lag in your eye, no? Yung sa yung ginajudge mo puwing lang. Puwing lang. Mas malaki, Yan, mas malaki yung atin, di ba? Ito po, isa pa from 5189 sa Pampanga City Jail po. Good PM po, dito po nga po sa PP Jail. Kaya kami andito para litisin. Pero sa labas, akusado na. Kaya di na kami matanggap sa lipunan. Yan.
Oo, yung Markado. paglabas, no? Oo. Paglabas Ay. Nakahusga na sila. Okay. At hindi ba kumisan mahirap makapagbago pag ganyan? No? Oo. Pero Mismong alam mga mo, tao, ha? ang kultura ngayon, may nalaman ako was that 2 weeks ago, may mga sila, no? Na-convicted talaga sila. Paglabas nila, nakapagtrabaho. Oo. So, huwag po natin yung dating paningin na pag ex-convict ka na, hindi ka na mag-chance na magbagong buhay. Meron po, mag-ano yan. Nakalimutan ko lang yung... Parang kasi reintegration. Parang ganyan. parang reintegration. May ano. Kasi, Nakakapagtrabaho pa rin. yun nga, sinabi mo kanina mong na minsan nagkakasala tayo for reason na hindi naman natin sinasadya. Oo. Unintentionally. Unintentionally. That's right, no? Hindi sila Pero- nabibigyan ng chance, no? So, mag-ano sila, they have to open their mind and heart. Na ang Panginoon ganun gumalaw sa sociedad ngayon. Oh, maybe for a while, but I think ako naman, my take on this is dapat po ay tignan natin bilang hamon yun, challenge sa atin, no? They have to prove it too. Yes, to Have prove to it. change. You have to prove yourself, no? Yes, Because well, whether you like it or not, yung the mere fact na nandiyan ka sa bilangguan, no? Talagang magmamarka na sa isip ng mga tao. Although, yun nga, yung conversion experience inside the jail. Yes, Yun ang yes. hindi nila alam. Hindi nila alam mo. Diba? Pero yung mga tao, of course, naintindihan din natin sila, no? Pero I think, wag po tayong masira ng loob at ito'y, natin, let's take it as a challenge, no? Para ma-prove natin na sarili natin. Ganon din sa mga nakikinig na tagalabas na ang paningin natin ay baguhin din natin. Siguro Oo, based that's on this gospel, makikita natin, huwag natin i-judge sila na no? Kasi yun sinasabi mo, stigma ba yan? Naging Yes, stigma sila stigma. pag galing ka sa Markado ka na, kulungan. yung parang may... Pero yun nga, hindi naman. Ngayon, narinig ko na nabasa ko mismo na nag-change na yung mga dating ex-convict. Binigyan ng trabaho. Yeah, no? It's possible, sabi nga, no? Yeah, it is. Okay, may isa pang texter? Dalawa pa. Dalawa, From okay. 3065, Iba't Puking Parokya ng San Andres Apostol, Candaba. Ang kanda ba? Good evening po. Nung nanong akakit tamo puking kalupa tamong tao, akarokan sa lamin ding ke katamong pamibiyebye o pangatao, nung tukyan tala o ali, at syuke katamo nung gawan tamo, ingkayapan. Mhm. Yan, Candaba. Salamin, no? Ganda yan, Oo. Okay, and then may That's right. isa Thank you po, thank you. pa po from 5476. Hello po, good PM. Pabati naman po, Jorens Rudy Ria Maika family sa Lunga from San Isidro, Santa Rita, Pampanga. Pa-request ko po song Dance with My Father. Ayan. Ay, Happy Father's Day Day. pala, Yes. Brother Kahapon, Pat. no? Kahapon. Oo, no? Belated Happy Father's Day. Yan. Sige Si po, Among, nakikinig Father naman. Day. Father din si Oo. Amo Ang na mga kanyang parokya. parishioner. Ang dami nga, ang dami nga mga- nag-greet sa akin ng Father's Day. kahapon. Oo, kahapon. Ang ganda ng homily ni Among kahapon sa Yung mga takot sa asawa. Takuza. Takusa. Kami nag-celebrate kami, nasa Subic kami. Nasa Subic kami. Oh, doon ang Kaya- celebration nyo. Okay. Okay, sige. Tapos Sige, yung diretso mga na tayo sa ating mga news. yes. We still have, couple of minutes. Sige. Yes, Take it away, Brother Pat. yeah, magandang hapon uli sa inyo. At ito po siguro, dito tayo mag-ano sa Mers Cove. Nung newspaper po kahapon, Sunday, in the morning, sabi doon ng report, South Korea reports no MERS death or cases. Talagang sumaya ako. Pero kanina pong umaga, Mayroon ba? ay meron na naman 3. So dumagdag from 66 naging 69. So far, wala pa namang patay, 25 pa rin yung death. So bali, yun po, sana po kaninang itong araw na to, guest po natin dapat ang taga Provincial Health Office para ma-explain sa atin anong mga in place nilang safety mechanism para just in case na may pumasok man na mga MERS-CoV patients or whatever, kung may nakadepensa sila. Kasi dito lang po kalapit sa Clark. Sa kung Clark. mapasok sila Yan dyan. Diyan po ako ang sumakay. yan ang entry point po. Alam niyo, Oo. itong karanasan ko nung June 3, nung pagkatapos nating rito, I think that was the last na nandito ako sa sa barkadahan. Tuesday 'yon,
may flight ako nung that evening diyan sa Clark, no, papuntang States nga. Dahil nga I officiated the wedding, no, yung nephew ko. Anyway, nung pagdating namin sa Seoul, Korea, no? Stopover ni Among. Kaya nga, stopover eh. Oo, yung gano'n, no? Sabi ko, bakit ang daming mga nakamask Nakamaskara. na... Oo. Oo. Sabi ko, mga Koreanong ito, parang mga may sakit, sabi ko pa naman, no? Hindi mo ba nalaman yung MERS Not code? aware na itong, yung nga may mga MERS, yung mga MERS code, no? It was only when I reached the States, no, sabi nung kapatid ko, galing ka pala ng, Korea. stopover. O paano ka? Kaya pala, sabi ko, sa airport ng Korea, sa Seoul, yun nga, yung halos Papunta ka ng States nito, ma'am. papunta. That was June 3, no? Wala ka na. Na. Kaya nga, Ano. buti nga at tapos pagbalik naman, dahil dyan na rin dyan rin sa Korea na naman. Meron ka no? na, Dyan. Pero dito sa Clark, may lang, yung yellow paper na kailangan mong isubmit kung may lagnat ka ba o something, no? I don't know kung mayroon silang... Yung thermal gun. thermal ba yun? Yung ini-scan kayo. Ini-scan. Thermal scanner. Oh. Hindi ko nakita talaga, pero baka nasa side. Parang may isang doktora doon na kukunin yung mga papel, tapos parang quickly babasahin, no? Pero lang ang dyan, pagpasok sa Clark, Pero ang gagaling ng South Korea kami. Yun ang dapat andito ang PHO. So hopefully by 29 kung nakikinig po kayo Dr. Wachiko, I hope you would be available by then para po ma-explain po natin at saka yung mga programs ninyo masasabi rin. Airborne yan, no? Hindi ko po alam. Airborne po. Sa hangin? Airborne. hangin. Airborne siya. Kaya medyo nakaano sila. Medyo mabilis yan alam ko, mabilis. Okay, sige. So, Susunod. yung next na sasabihin ko news ay yung, siguro po yung narinig na natin yung Pope's encyclical on environment. Yes. Medyo ito, malalim ito. Ecology. 180 something pages ito yung kanya. Hindi ko pa nabasa 184 ata. Pero I meron have to mga grab a copy. guides tara dito na sinabi ni Bishop Tagle. Okay. Una po yung sabi niya yung 6 points na raise ni Pope Francis. One, Sige. a restoration of contemplative view of creation. The importance of belief in the Creator. Number 2 yun. Number 3, the rediscovery of role of human beings as stewards and not as pseudo owners of the earth. Yeah. Kasi kala mo Stewards sa tayo. atin, dapat stewards tayo. And the plan of God that the goods of the earth be shared by all. And second from the last, the vital connection between the environment and human life. And the last, a courageous review of political and economic policies, business practices, mindsets, and lifestyles towards the changes needed to care for our common home, to uplift the poor, and to give glory and praise to the Creator. Kasi yan nangyayari po, ang mga rich, buga ng usok sa kotse, ang mga poor ang nagsasuffer. Kasi wala rugo silang mga sasakyan. So actually, mahaba po itong istorya. So, yung next po nating news ay may isa pong Pinay na Pilipina na NASA. Ito yung sinasabi ko noon na it's about time that the government should have a program na yung mga Pilipinos na medyo may may kumbaga may mga kaalaman na magaganda gaya po yung ng NASA sa NASA ay bigyan ng pansin. Ito po si physicist Angelita Castro Kelly na tinamaan po siya ng lupus at namatay po siya, no? Wow. Sayang hindi na natin napakinabangan siya, no? Actually, he was born and raised in Sampaloc. Nag-graduate po ito siya mathematics and physics sa aming universidad na pinanggalingan, University of Santo Tomas. So, siguro po ipagdasal po natin, At isa pa pong yung bata na gifted Filipino child, sa Switzerland. Siya po siyang anak ng envoy. Siya po ay si Robert Ramone Tesorero
Siya po 11 years old, pero kasi po medyo ang nag-ano yung ano na, yung teacher niya doon sa Switzerland. Napansin siya na iba ang ano niya, tapos magtatanong siya, he asked about Einstein. So, tapos, ang ginawa ng teacher, at saka magaling siya sa mathematics at saka physics, ang ginawa ng teacher, pina-examine siya. Wow, gifted talaga siya. In fact, pagdating daw niya doon sa Switzerland, ang alam niya, Tagalog lang at saka English. Ngayon, fluent siya sa French language at saka German. Wow. Kaya nagtataka bata sila, pa, kabilis niyang Mabilis mag-learn. siyang matuto. Matuto. Taas no? ang IQ So, talaga, no? i-ano natin itong batang ito, pagdasal din natin na sana Special. siya po ay maging successful. No? At ang last po nito, yung isa pong couple pong mga Cebuano, no? Nag-ano po sila, may invention po sila at nanadalo sila sa Geneva Invention Festival. Itong mag-asawa ay si Peter Delantar at si Catherine. Mga Cebuano po sila at ang invention po nila ay yung furniture. Pero mayroon very unique na invention. Pero design something At doon sa Geneva nga, Switzerland, binigyan siya ng award sa gold medal, gold medal pa sa Salon International des Inventions. Tapos sa Malaysia rin, binigyan din siya ng Malaysian Association ng parang excellent recognition of excellent invention by the Malaysian Association of Research Scientists or MARS. Tapos ang California rin, binigyan pala siya ng award, Most Creative Award sa California Integrated Waste Board. Kasi po ang ginagamit niya yung mga waste materials. Yun ang dinidevelop nila, mga recycled. So, siguro po, kaya hinuli ko to para in connection doon sa encyclical na dapat maging tayo, proactive tayo pagtulong ng environment natin may mapaayos. Kailan lang nagde-drive ako, yung tricycle ba yun man? Naghulog. Ay. Naghulog. At saka yung isa naka-motor. Binusinahan ko. Tapos, talagang tayo... Galit pa sila. Oo, galit pa sila. Siguro ang magawa po natin, pag may gawin natin, yun ang sinasabi sa gospel, na tayo muna, wag po na tayo magtapon ng mga basura sa natin bago tayo maghusga sa ibang tao, So, yun ang dyan, siguro maging proactive tayo at saka pag may nakita po tayong nagtatapon ng basura kung saan-saan, sitahin niyo po. Ngayon, kung may baril yun, wag na po kaya. Tahimik na. Little bag. Parang ganyan yung nakakaugali natin kumisan yan yung tapon ng mga Sasakyan sila. Sasakyan. Minsan sa family training yan. Oo. Yung mga apo ko, pag may candy sila, yung wrapper, itatapon yan. Kasi sinanay namin sila na, you throw that in the bin or rubbish can. Ganon. Sila, pag itatapon dito sa hindi tinatapin kung saan-saan. So, ang bata, pag nagtapon, alam mo na, ang nanay nagtatapon, ang tatay nagtatapon. Simple as that. Nagtuturo ang sitwasyon. I think as early as mga childhood days talaga. Dapat. Yun talaga sa family yan how Family do you values. train Family values yan, ito. and inculcate values sa mga bata. Ang dami nga dyan kuminsan yung mga bata na they know how to recycle. Ako natutap ang ganyan. I think in school, yung mga kuminsan sa mga Catholic school, they really teach that sa mga children, And I think we really have to drill itong mga values na to sa isip at mga puso ng Dapat ating mga talaga. Ito ba subject sa Yun ang tanong. sa curriculum?
Sa mga... Hindi ko alam mo, pero Wala dapat tayo, kasama na yan. Oo, ano? Sa K-12 siguro nila. ngayon Oo. kasama na. oo. Siguro Dapat, mong, di ba? Baga Oo, sa dapat. K-12. yung mga Catholic Church sa niyan. science siguro. Sa eh. science. Science? oo. Sa science. Siguro mo ang Catholic Church at parochial churches na ay schools natin through the encyclical, tingin ko matatauhan na rin Oo, tayo. yan na, no? Yeah. We will do Masyado that. ng kwan. We will do that. O, sa mga eskwelahan, makikita mo naman yung mga basurahan nila, yung mga yung nabubulok, di segregated. nabubulok. Ay, mga oh, ganyan, mayroon di ba? na. May Oo. May waste mga ganyan na, management. di ba? Hindi O, waste sinusunod management. oo. Aside from waste management, yun nga, di ba yung sa plastic, Oh, pero yun mo, ganyan. pera. tapos wag magsunog ng ano-anong, di ba? May mga chemicals, no? I think they should really inculcate this, no? Lalong-lalo mga Catholic schools because look at the Pope, I mean to say, no? Oh. Talagang he's really serious, no? Correct, He correct. means business, as they say. Amen, yes. Pati yung environment, no? Kung minsan nga simbahan naku, dapat sa simbahan puro pagdarasal lang. Ano ba yung... Oo, akala nila. Diba, yung mga ganyan. ganyan? Oo, tama. Ba't pinapakialaman Dapat, yan? Dapat malaman nila mo, darasal lang. actually, pera yan. Nung Kaya nasa nga. Amerika ko mo, Mhm. ay pag morning, tumatakbo ako, Mhm. magdadala ko ng basket doon sa Canoga Park. Okay. Kolekta ko yung mga ano yun, yung plastic. bote, plastic. Oo, Ay, $100 ako every Oo, week. oo. Oy, ayaw mo pa nun? Oo, tama yan. At kailangan nga May exercise ka. Yeah, pero dapat ano yung mga values regarding ecology, no? Let's become, eco-friendly sa environment, no? And I think, isang napakagandang encyclical ito ng ating Santo Papa na dapat seryosohin din natin at dapat ma-inculcate natin, no? Yung the right values on how we can take care of our home, no? We have only one earth. One world, sabi nga, no? Okay, let's have our concluding prayer, no? For our OFWs. Prayer for the migrants and their families. O God, Father of all, bless the migrant families who are forced to exile from their native land to seek their livelihood. Let migrant parents be strengthened both in mind that they may effectively work for the welfare of their families. Let the fathers, through their strength of character and honest dedication to work, set an evangelizing example of fidelity and self-sacrifice. Let the mothers, through their piety, maternal love and guidance, ensure education of their children. Let the younger generation experience in their family a strong support for their human growth and Christian maturity. Let all of them be consoled and fortified by your word and sacraments when they find themselves without someone near to fully understand their grief. To restore courage or uplift their disheartened spirit with the tender call of kingship. And lastly, Nazareth. Let the migrant families be bearers of faith, schools of evangelization, where the members learn to share with others the grace and light of Christ, to places where the gospel is transmitted and from which the gospel radiates, so that through the family, the history of salvation be attained. This we ask through Christ our Lord. Amen. Okay, at greetings and paalam na tayo dahil wala na tayong oras. Announcements mo? Announcements, okay. Sister Sol, una ka na. Opo, yung St. Paul Marriage Encounter po namin, merong ME weekend sa July 17, 18, and 19 sa Maharaja Hotel. Per couple po is 4,500. Covered na po lahat sa tatlong araw na yon. At saka may Shepherd's Night po tonight at 7:30 7:30 p.m. no? doon sa residence Residence po nila Randy Beth Ikmat. At hello po sa pre-K na seminar namin sa San Nicolas de Tolentino Parish. Doon namin ginagawa pero covered lahat yung mga parokya po sa Macabebe. Yung bikaryada po nila, okay. Holy Family yata. Holy Family Vicariate. Vicariate. At saka gusto ko lang po i-congratulate po ang
pastoral cells ng St. Paul Marriage Encounter. Nabuo po nila at they were able to create 10 group of cells. Parang ano po yan, sa CFC ang tawag na dyan Parang yung household. Yun ang para malalong lumakas po ang kanilang spiritual na pamamagitan. Congrats po. Yan. Okay, so paalam na kayo, Brother Pat. Yes, maraming salamat po for staying with us. At alam namin na nandiyan kayo at sana magtawag pa kayo ng mga kaibigan, mga kapitbahay Yan. para makinig pa po sa aming Barkadahan kay Kristo. Yan. Actually po, 1 week po ito, pero Monday, pag about migration, migrants, mag-switch lang po. You follow us to the FB Yes. Barkadahan kay Kay Kristo, Kristo. Pampanga. Thank you. And Sister Sol? Ako sasabihin ko doon, Amen. Amen. Okay, and Sister Son? Last day po ng enrollment sa ALFI at ACL Council of the Laity Core Group meeting po this coming Sunday 2 p.m. sa Chancery. Ito po Yan. Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po. Maraming salamat po. Goodbye and good night. And of course, baunin po natin ang napakagandang mensahe ng ating Ebanghelyo. Huwag tayong maghusga. Let us not easily judge people dahil po hindi po natin alam ang kanilang kalagayan, hindi natin nababasa sa kanila sa nasa patunay, no? Kung hindi po dapat maging mabait tayo, unawain sa kanila dahil tayo rin po ay nagkakasala, no? Let us always pray for one another, become very charitable so that in the end, no, we will be judged correctly and rightly by the Lord. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong pakikinig.